May isang binata na malaki ang takot sa Allah, relihiyoso at napakabuting tao. Siya ay isang pulubi at wala ng mga magulang at dahil sa pagiging iklas niya, biniyayaan siya ng Allah ng asawang saliha. Isang araw nakaupo siya sa may gilid ng daan na namimilipit na sa sakit ng tiyan dahil sa gutom. Naglakad siya upang maghanap ng makakain at ilang sandali panadaanan niya ang puno ng mansanas na nasa loob ng bakod, isang hasyenda ng mga prutas at may nakalabas na isang bunga mula sa bakod. Walang katao-tao sa lugar sa mga oras na yon. Napaisip siya, ano kaya kung pitasin ko na lang ang mansanas nato? Siguro naman hindi rin mahahalata ng may-ari. Nagdadalawang isip din siya. Pero sa huli pinitas pa rin niya ito dahil sa sobrang gutom niya at yun lang ang nakita niyang makakapawi doon. Kinain niya ito at umuwi siya ng bahay at habang nagpapahinga, naisip niya, bakit ko ginawa yon? Kumuha ako ng mansanas nang walang paalam sa may-ari. Para na rin akong nagnakaw. Astagfirullah, kasalanan yon sa Allah. Bumalik siya sa hasyendang yon para ipaalam sa may-ari ang ginawa niya at para humingi ng tawad. Pagdating niya sinabi niya yon at ang sagot ng may-ari, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo at sa araw ng paghuhukom pagbabayaran mo ang ninakaw mong isang bunga ng mansanas. Halos mangiyak na siya sa pagmamakaawa na patawarin siya ng may-ari ng hasyenda. Sige na po, patawarin niyo na po ako. Nagawa ko lang naman yon dahil sa sobrang gutom ko at nandito po ako ngayon para ipaalam sa inyo ang sagot ng may-ari. Hindi kita patatawarin at pumasok na ito sa kanyang bahay. Iyak ng iyak at lungkot na lungkot ang binata sa mga sinabi ng matanda. At dahil sa takot nitong maparusahan siya sa araw ng paghuhukom dahil lamang sa iisang mansanas, hindi siya umalis doon. Hinintay niya ang matanda na lumabas ng bahay para magsalah ng asar. Nakiusap siyang muli at kahit ang kapalit daw ay magtrabaho siya ng habang buhay na walang sahod sa hasyenda ng matanda para lang mapatawad niya ito. Ilang sandali, nakita ng matanda kung gaano siya katapat sa lahat ng mga kanyang sinabi. At napatunayan niya na ang binatang yon ay malaki ang takot sa Allah. O sige, patatawarin lang kita kung papayag ka sa aking kondisyon, sabi niya. Oo, kahit anong kondisyon po gagawin ko. Sabi ng matanda, pakasalan mo ang aking dalagang anak na bulag, pipi, bingi at pilay. Matagal na akong naghahanap ng katulad mong may takot sa Diyos. Nabigla siya at napaisip, paano ako makihalubilo at mamuhay ng normal sa babaeng bulag, pipi, bingi at pilay? Bahala na basta mapatawad lang ako at tinanggap pa rin niya ang kondisyon. Sa araw ng kanilang kasalan, pumasok na siya sa kanilang kwarto at sumalubong ang isang babaeng ubod ng ganda at puti at nagsabi ng Assalamu alaikum. Gulat na gulat ang binata sa kanyang nakita dahil hindi ganon ang sinabi ng matanda na bulag, pipi, bingi at pilay ang kanyang anak. At masaya siya sa kanyang nakita. At tinanong niya ang kanyang asawa kung bakit yun ang sinabi ng tatay niya. At ang sagot ng babae, kaya yun ang sinabi ng aking ama dahil, oo, bulag ako dahil hindi ko nagamit ang aking mga mata sa pagtingin ng haram. Oo, pipi ako dahil hindi ako nagsasabi ng haram. Oo, bingi ako dahil hindi ko nagamit ang aking tenga sa pakikinig ng haram. At oo, pilay ako dahil ni minsan hindi ako nakapunta sa lugar na haram. Yun ang mga ibig sabihin nun. At mula sa mahabang panahon, matagal nang naghihintay ang aking ama na makahanap ng lalaking ibabagay niya sa akin at ikaw yon. At the last of the story, nagkaanak sila ng lalaki na naging malaking alim, si Imam Abu Hanifa. At dito na nagtatapos ang ating kwento sa araw na to. Sana po ay may mapupulot tayong aral hango sa mga Islamic stories na para po ito sa ating lahat. Kung nagustuhan niya po ang kwento na ito, paki-like and share ng ating page Muslim Inspiration at paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento.